Kaya mo ba? Mapagpalang araw ng linggo kapanalig. Nasa ika-19 na linggo na tayo sa karaniwang panahon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Matapos pakainin ng mga tao, agad na pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo habang pinaalis niya ang mga tao. At pagkaalis ng mga tao, mag-isa siyang pumunta sa kaburulan para manalangin. Nag-iisa siya roon ng gumabi. Samantala, malayo na sa lupa ang bangka. Sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat ang hangin. Nang madaling araw na, pinuntahan sila ni Jesus na naglalakad sa dagat. Nang makita niya siyang naglalakad sa dagat, natakot sila at akala nila'y multo siya, kaya sumigaw sila. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Lakasan ng loob. Ako ito. Huwag kayong matakot." Sumagot si Pedro, "Panginoon, kung ikaw nga, papuntahin mo ako sa iyo na naglalakad sa tubig. Halika." Bumaba naman sa bangka si Pedro at naglakad sa tubig papunta kay Jesus. Ngunit natakot siya sa harap ng malakas na hangin at lumulubog na, kaya sumigaw siya, "Panginoon, iligtas mo ako!" Agad na iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya at sinabi, "Taong kokonti ang pananampalataya. Bakit ka nag-aalinlangan?" Nang makasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin at yumuko sa harap ni Jesus ang mga nasa bangka at sinabi, "Totoo ngang ikaw ang anak ng Diyos." Kapansin-pansin sa social media na parang ang daming nagsasabi ngayon na kailangan natin maging matatag. Be strong, kaya mo yan. Don't let them see you struggle. Parang kailangan laging productive, laging okay, laging may control. Kaya kapag napapagod tayo o hindi na natin alam ang gagawin, madalas itinatago na lang natin. Ayaw nating magmukhang mahina. Sa Ebanghelyo, si Pedro ay naglakas loob na maglakad sa ibabaw ng tubig. Ngunit nang makita niya ang lakas ng hangin, nagsimula siyang lumubog. Hindi na siya nagkunwari kaya pa niya. Sumigaw siya, "Panginoon, iligtas mo ako." At bago pa siya pagsabihan ni Jesus, una muna siyang nagunat ng kamay upang iligtas si Pedro. Ipinapakita ni Jesus na ang pananampalataya ay hindi ang pagpapakitang matatag tayo, kundi ang pagpapakumbabang amining kailangan natin siya. Mga kapatid, hindi kahinaan ang pag-amin na kailangan natin ng Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay hindi ang hindi kailanman lumulubog, kundi ang pagtitiwalang sa bawat pagkalubog, naroon si Kristo, handang umabot at magligtas. Manalangin tayo. Panginoon, kapag napapagod kaming magkunwaring matatag, turuan mo kaming maging tapat sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas na amining kailangan ka namin at ng pusong buong pagtitiwalang tatawag sa iyo sa gitna ng aming kahinaan. Sapagkat iyong kamay ay laging sapat upang kami ibangon. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa aming mga donors at subscribers. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isasama namin kayong lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa banal na Espiritu kasama ni San Agustin. Hingahan mo ako, O Espiritu Santo, nang lahat ng aking pag-iisip ay maging banal. Kumilos ka sa akin, O Espiritu Santo, upang maging banal din ang aking gawain. Ilapit mo ang aking puso sa iyo, O Espiritu Santo,
nang mahalin ko lamang kung ano ang banal. Palakasin mo ako, O Espiritu Santo, upang ipagtanggol ang lahat ng banal. Ingatan mo ako, O Espiritu Santo, upang maging lagi akong banal. Amen.